Ano kuya, pagamot tayo? Hindi ko pwede. Bakit naman? Ba't ba hindi pwede? Malayo na ho ako. Paano malayo? Malayo na ako sa gulay. Ganyang kalaki? Pasok ng daliri sa ulo ni kuya? Sasaktan mo ba kami? Hindi mo naman. Kala ko sasaktan mo kami. Ngayong araw ay araw ng Sabado at gumising kami ng maaga dahil meron din kami mga kinakailangang asikasuhin. At bago kami mag-flight ng aking team ngayon dahil meron kaming lalakarin, kami ay magmi-mission muna patungo sa bayan ng Chaong. Kung maaalala nyo nung mga nakaraang araw ay meron tayong mga naging bagong scout. Isa na dito, sila Nanay Jelly. At ngayon, muli natin silang bibisitahin dahil sa kanyang anak na nung nakaraan ay hindi natin nakausap dahil baka nga raw tayo ay sakta nito. Guys, good day sa lahat at welcome back dito sa ating channel. Muli for today's video guys ay as usual gagawa na naman tayo ng magagandang bagay. Sabi ko nga, another day is another mission. So mission para makatulong sa mga kababayan natin. So ngayon, nandito kami ngayon sa Chaong at babalikan natin sila Nanay Jelly kung di ako nagkakamali. Kasama ko ang team, syempre. At maswerte kami ngayon guys kasi maganda pa yung panahon, hindi pa umuulan. Kasi etong lugar na ito nila Nanay Jelly, once na umulan, wala, sobrang grabe talaga yung putik. Papakita ko sa inyo. Alam ko nakita nyo na ito nung nakaraan Ayan kasi lumulubog nga yung mga gulong dito kaya hindi pwedeng magdala ng sasakyan dito papasok. Kaya lakad lang talaga. Pero okay lang naman. Pabor pa nga kasi exercise pa. Kaya tara po, samahan niyo po kaming muli silang bisitahin. Lapit-lapit na tayo guys. Konting lakarin na lang. Ay. Baka, good morning. Sana nandito sila para may makausap tayo. Putik grabe. Umulan pala kahapon Kagabi. Kaya siguro medyo lumala yung putik dito. So kita daan dito siguro. Alright, dito na tayo guys sa bahay nila. Tao po Nanay. Tao po Nanay. Nandiyan si mama mo? Sige. So nakausap natin yung kapatid niya. Yung lalaking kapatid niya yung nakikipag-usap sa atin ngayon. Ayos naman, nakikipag-usap naman. Diba? Grabe din yung bahay talaga nila Malala din talaga Tapos medyo tagilid na pala to Ngayon ko lang napansin. Pabagsak na dito sa kabila. Saka sila nanay. Hindi nyo naririnig ko Ito siguro dating higaan din to na nasa loob, bumigay na. Kaya dito na lang sa labas. Then sisiksikan sila dun sa loob sa maliit na higaan. Nay, kamusta po? Hello. Ano pong ginagawa niyo, Nay? Naglalaba po. Aming mga damit. Sino kasama mo? Yung mga anak ko doon. Nandun sila? Opo. Tara nga, tingnan natin yung lalaban mo. Sama kami. Tara, Nay. Kaninong labada yan? Sa inyo o palaba? Amin po. Ay, dahil pa nga tambak kasi wala sabon. Wala sabon. Tara, sama mo kami. At may dala kaming labahin dyan. Palaba namin sa inay.
Kanina pa umaga naglaba, hindi pa tapos. Di pa tapos. Dami. Nagtanghalian na ba kayo? Hindi pa po. Aba, tanghali na. Yan na po, mamaya ang kain hapunan. Aba, bakit walang tanghalian? Ano po? Yun. Ah, yun pala yung anak mo, ano? Hindi pala, iba pala yung anak kanina na pumunta sa, yung sumilip sa atin, iba pala yung isang anak pala yung nanay. Ha? Putik. Yeah, magandang hapon. Ngayon nga ay hindi ko inaasahan na sa pagbisita naming muli dito na yung talagang pinakang target namin ay makakausap ko. At eto na nga ang isa sa anak ni Nanay Jelly na nagkaproblema dahil sa kanyang ulo. Saan sila naglalaba? Ito po, Asan yung mga babae mong anak? naglalaban diras. Ah, Doon. akala ko kasama mo sila. Kasama nga po naglabandira sila. Kasi may labandira siya tuwing Sabado. Sabado. Ayun yung may bayad. Opo. Ito sa inyo yan. Opo. Ito, kaninong anak ito? Apo. Oo nga, kaninong anak? Naglalabandira po ang anak. Kanino nga ulit mama niya? Sino mama niya? Si Rika po. Ah, si Rika, si Ate Rika. Rika po. Kuya, kamusta? Ayos lang ha? Okay ka naman? Kamusta yung ulo mo? Ganun pa rin. Pagamot natin Hindi na, ayos na. para maging mas maayos ka na. Ayos na. Handa naman kaming tumulong sa iyo. Para ano, mamaya may na-CT scan ka ba? Hindi na-scan ang ulo mo? Ayos lang. Grabe naman. Oh, yung naghampas sa'yo, hindi ka man lang pina-scan. Hindi ko matandaan eh. Ay, may mga nalimutan ka ba? Pangalan mo, alam mo naman. Puhuno. Sino ka na ulit? Si Ron. Si Kuya Ronald. Kuya Ronald, ako si Kuya Marcos ha. Noong nakaraan alam ko hindi ka pa sa amin komportable. Kaya nag-alis ka, naunawaan ko naman. Ano ba nangyari sa'yo, Kuya? Hindi ko alam eh. Ba't sabi ng mama mo na hampas ka daw sa ulo? Hindi ko alam. Oo, man si Kuya ano. Nay, maganda po itong si Kuya matulungan natin. Kasi makabalik trabaho po siya. Di ba, Kuya? Namimiss mo na ba magtrabaho? Hindi nga pwede. Hindi pa pwede. Kaya nga gusto ko namin tulungan. Pagamot tayo. Wala ho akong budget. Kami ang bahala. Huwag mo problemahan yung budget. Kami ang bahala. Saan? Ha? Saan? Sa ano, kung saan sa pwede. Papapaiska natin yung ulo mo kung may naging damage ba sa loob o ano. Payag ka. Kami bahala. Wala ka namang gagastusin. Hindi pwede. Tulong ko na lang sa iyo. Huwag ka mag-alala. May sasakyan naman tayo dyan sa labas. Sasamahan ka namin. Hindi pwede. Ba't naman? Ayaw mo ba? Gumaling. Wala ho. Kuya, kasi kung minsan iba ka nakakalimot ka. Ay sila mama mo kasi minsan natatakot. Kasi nga baka masaktan mo daw sila. Kaya gusto ko sana mapagamot ka para maiwasan mo yun. Hindi ko alam eh. Huwag ka matakot kasi check up lang naman yun. Titingnan lang naman yung ano, hindi naman bubuksan ang ulo mo, hindi naman ganun. Kapag alam mo yung x-ray, o parang ganun lang, titingnan lang yung ulo mo. Kung baga anong naging epekto. Anong ulit pangalan na nakalimutan ko ulit. Jilly po. Hindi siya. Rolly po. Ayos si Kuya Rolly. Kuya Rolly, matanong ko lang sa'yo. Dito ako Ikaw po baga ay napaaway ka ba? O napagtripan ka lang? Hindi ko alam eh. Hindi niyo talaga maalala na yan Pero sa tingin niyo po, Nay, si Kuya ano po ba napagtripan o Makangaho. Kaya din ako dito talaga nagbalik, Kuya, dahil sa'yo. Bukod kala mama mo, dahil din sa'yo. Kasi nga gusto ko matulungan kang mapagamot sana. Kasi nga ayaw ko naman na kayo-kayo na nga lang nandiyan nagtutulungan, matatakot pa to sila mama mo. Minsan daw hindi daw sila makatulog kasi nga iniisip ka nila palakad-lakad ka daw dyan.
Limot mo talaga yung nangyari sa'yo? Di mo talaga maalala? Hindi. O baka natatakot ka lang na sabihin sa amin kung sinong gumawa sa'yo? Hindi. Malayo na ho ako. Alam mo kung saan nangyari yan? Hindi ko alam eh. Hindi rin niya alam talaga. Kahit sa inyo nanay wala siyang kinikwento? Wala talaga. Pero sa pagkakaalam mo nasaan siya nung mga oras na yun? Na nangyari yun? Kami mga tulog na ayan, may pumunta sa amin. Kadila, sugatan na po ang anak mo. Sabi, saan? Doon sa tapit ng tindahan. Dito. Ah, dito lang? Hala. Dito po. Ibig sabihin baka nakorsunadahan nga si kuya, no? Ilang buwan na siyang ganyan, ay? Aba, mga 5 buwan na ho yan, gayon. 5 buwan? Ano lang po yung ginawang gamot sa kanya? Anong ginawa sa kanya? Wala po lang, gayon lang. Pina-check up, hindi? Hindi. Kahit pala check up, wala talaga. Paano kuya? Ano, paggamot tayo? Hindi ho pwede. Bakit naman? Ba't ba hindi pwede? Malayo na ho ako. Paano malayo? Malayo na ako sa gulo. Oo nga, alam ko malayo. Ayaw mo na sa gulo. Eh kami, gusto ko namin may paggamot para nang sa ganun, mas maging malinaw sa pag-iisip mo lahat ng mga bagay-bagay. Ayaw mo bang bumalik sa pagtatrabaho? Kapag ka gumaling ka. Paano na? Parang nabanggit nyo may tinahi ba sa ulo niya? Meron na, no? Sabi nyo. Pero possible kung 5 buwan na, wala naman siguro naging blood clot sa loob. Kasi kung meron yan, ngayon pa lang, baka wala na si kuya. Kasi 5 buwan na ay. Ibig sabihin, wala namang pagdurugo yan sa loob. Kasi kung nabiyak ng ulo niya, mas maganda yon na lumabas yung dugo kaysa wala naging sugat pero may blood clot sa loob. Ganyan kalaki? Pasok ng daliri sa ulo ni kuya? Duguan ho yan. Kasi wala kami pera. Hindi kami ang tulong ni Kap. Kap, tulungan po kami. Wala po kami pera. Hindi na lang lang dito. Sabi sa Lucina, ay hindi pwede Lucina, wala kami pera. Tama lang dito. Tulong nga rin ng 500. Yung tinahi. Makakaawa ko. Tulungan ako tayo. Wala na. Binigala lang gamot. Yun. Grabe, no? Isipin mo yung daliri pasok sa ulo ni kuya nung siya ay siguro may tinusok na something sa ulo niya, kaya siyempre hindi naman yun magkakabutas ng ganun kung paganto yung taga sa ulo niya. Ibig sabihin may tinusok sa ulo niya kaya pasok yung daliri. Katakot to. Grabe. Ba't niyo nakalagay sa dibdib niya rolled? Ha? Rolly. Y lang yung huli. Rolly. Y pala yung kalakod eh. Kaya Rolly, dati ba madalas kang napapaaway? Malayo na ho ako. May naikwento pa sa amin yung mama mo, may isa ka daw kapatid na saktan mo. Alam mo ba yun na nagawa mo? Hindi. Hindi ko alam eh. Tingnan mo, yun nga ibig ko sabihin. Para maiwasan mo na yung ganung mga bagay na masaktan mo yung mga kapatid mo. Kawawa naman sila. Mga babae pa naman kapatid mo. Paano kung hindi mo na naman alam, masaktan mo na naman sila? Malayo na ako. Ha? Malayo na. Hindi mo na gagawin yun? Ay, baka naman si Kuya Rolly nalilipasan pa ng pagkain sa ganitong sitwasyon. Nalilipasan? Kagaya ngayon, hindi pa kayo nagtatanghalian. Anong oras na? Hindi nga po, walang nagsasaing. Kaya pinapasayang ko ng saing na ho siya. Hindi pa naman. Kaya sabi ko, nagsaing na kumama. Wala mong kanin. Nay, ganito po Nay. May ibigay po sa yung payo. Sa sitwasyon po ni Kuya Rolly, huwag niyo po muna siyang asahan sa gawain. Kasi po si Kuya Rolly sa ngayon may pinagdadaanan. Hindi niya po alam yung mga bagay-bagay na ginagawa niya. Kung nagawa na niya ba o hindi pa. Kaya sana po sa susunod, huwag niyo iasa muna sa kanya yung pag-isaing. May mga anak naman kayong iba, sa kanila niyo muna ipagawa.
nanay. Opo. Kasi kagaya niya, sabi nyo, inutusan nyo siya magsaing, pero wala naman siya saing. Kasi hindi niya alam yung ginagawa niya. Kayo pa magugutom, pati siya, imbis gagaling, nalilipasan po ng gutom. Kaya yun po yung may bibigay kong ano lang sa inyo payo, nay, ha? Opo. Sana makumbinsin nyo si Kuya Rolly magpagamot, nay. Nakikinig ba siya sa inyo? Oo, nakikinig ho yan. Saan ho ay buhat? Ha? Saan ho ay buhat? Saan kami nang galing? Diyan sa Candelaria lang. Malapit lang kami. Kaya madali ka naming mabibisita. Kasi tsaong lang naman to. Noong una, pagpunta namin dito, sabi nila, wag daw muna kami sa iyong lumapit. Baka saktan mo daw kami. Sasaktan mo ba kami? Hindi ho naman. Kala ko sasaktan mo kami. Mabait kami, ha? Kaya sana pagkatiwalaan mo kami. Ha, Kuya Rolly? Oo. Alam mo ba kung ilang taong ka na? Hindi ko alam eh. Ilang taon na siya, nay? Alam mo? Hindi ko natanda din. Limot mo. Mga kapatid niya tanda. Hindi mo natanda sa sobrang daming iniisip. Kaya Rolly, nag-aaral ka po ba? Dati? Hindi ho ako nag-aaral. Hindi rin siya nagpasok? Wala, nay. Nay, lapit ka po dito, nay, kay Kuya Rolly. May tatanong ako sa'yo, nay. Nay, ilan po ang naging anak nyo, Siyam? Walo lang. Walo, nadagdagan. Oh, sa 8, nanay, bakit po umabot kayo ng ganoon karami ang anak na kumbaga wala kayong kasiguraduhan na hindi nyo sila man lang mapag-aaral? Bakit po ganoon, nay? Hindi ko pa alam yun. Patapos ko lang yung isa, grade 6, yung nandun po sa Kabay. Opo, kasi dapat na hindi kayo nagparami din ng anak kung alam nyo hindi nyo mapag-aaral. Oo, Kasi, ay. nay, kawawa naman sila. Kasi responsibilidad po ng ina na pag-aralin ang anak. Di ba po, nay? So, alam nyo naman, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, hindi makakuha na maayos sa trabaho kapag di nag-aaral. Siguro po, noong mga time na yun, ewan ko, wala siguro kayong plano ni tatay nung buhay pa siya. Wala kayong kaplano-plano, basta gawa lang ng gawa ng bata. Oo nga. Ganun po ang nangyari, nay. Ano? Isang aral to sa mga manood natin, guys, na sana bago tayo pumasok sa pag-aanak, pag-isipan muna natin yung kung kaya ba natin silang panindigan. Kasi responsibilidad natin once na magkaroon tayong anak, responsibilidad natin pag-aralin yan. Hindi natatapos ang responsibilidad ng isang magulang sa papaaral lang ng anak. Hanggang sa yan ay magkaasawa na may responsibilidad pa rin tayo dahil tayo magulang. Diba? Sakali may problema yan, wala iba lalapitan dapat kundi tayo. Diba? Tulungan sila kung sakaling lubog, tulungan, ganun yung responsibilidad ng magulang. Kaya dapat handa tayo bago tayo pumasok dyan. Huwag lang sige lang ng sige, anak lang ng anak. Diba, nay? Wala naman na tayong magagawa, nandiyan naman na sila. Sana itong mga apo nyo na lang makapagtapos. No? Yung di mo nagawa sa mga anak mo, sana sa mga apo mo, kapayuhan mo sila. Anay? Opo. Huwag nyo na kamong gayahin kami ng papa nyo na hindi kayo napag-aral. Pagsikapan nyo itong mga bata. Kuya Rolly, hindi naman po masama ang loob mo na ikaw ay hindi napag-aral. Hindi naman. Kuya Rolly, may tatanong ako sa'yo. Mahal mo po ba ang mama mo? Hindi ko maintindihan, day. Bakit naman? Malayo na ho ako. Parang nagigits ko yung sabi ni Kuyang malayo eh. Malayo yung, alam mo yun, pagkaganto kasi, alam mo yun, parang schizophrenia na parang, ibig sabihin niya malayo. Malayo siya, hindi ito yung reality na nakikita niya eh. Ganun kasi schizophrenia. Kung ganun yung sitwasyon ni Kuya, parang malayo siya sa mundong ginagalawan natin. Parang ganun, may sarili siyang dimension, parang ganun. So, Kuya Rolly, bibigyan ka namin pa ng pagkakataon sana. Pumasok sa isip mo kahit na nahihirapan ka na gumaling pa. Ha? Saan? Sa sakit mo. Kasi meron ka po, Kuya Rolling, nararamdaman sa iyong ulo. Dahil nga nung naging aksidente mo na nangyari sa iyo. Kaya gusto ko namin mapagamot sana. Wala na ho. Gagaling ka pa, Kuya Rolly. Huwag ka mawala ng pag-asa. Gagaling ka pa. Babalik ka sa dati, magtatrabaho ka ulit. Hindi na pwede. Pwede pa, Kuya Rolly, basta gumaling ka. Ikaw ba ayaw mo magkasawa? Malayo na ho ako. Sige po, Kuya Rolly, basta kami ng team, sanay kami na hindi sumusuko sa tinutulungan. Kaya babalik pa rin kami dito. Baka sakali sa susunod, makumbinsi ka namin, ha?
Sige po, buti nga nakikipag-usap na sa amin si Kuya Rolly ay. Kasi nung unang bisita namin, nag-alis si Kuya Rolly. At natakot daw siya, sabi niya. Natakot sa tao, nahihiya, siguro. Kasi pinayuhan ko yun. Tutoy kikiharap tao, mabuti ho yun tayo tutulungan. Magkikiusap ka maayos. Sabi, oo mama, oo. Babalik pa kayo, oo, doy pa. O, kaya gayon na. Kuya Rolly, salamat ha. Mga tayo. Salamat at kinausap mo kami. Si Kuya Rolly, kung ilalarawan mo bilang anak, ano siya na anak? Masipag ho yan mag-araw. Wala akong paborito nga, mahal ko sila lahat. Pero si Kuya Rolly, isa sa masay mo anak na masipag. Talagang puro trabaho. Si Kuya Rolly ba na madalas nasasangkot sa gulo nun? Hindi naman. Hindi ko po alam yung batang ayan. Basta pag walang gabi pag uwi yan lang, wala uwi ng hating gabi Hindi wala namang gulo. Pag minsan, hindi ko po alam na. Baka nililihim. Baka. Kapag related sa gulo, nililihim. Kasi baka napabarkado si Kuya Saka. Ha? Wala kang mga kaibigan dito? Wala ho eh. Posible naman. Dati, madami. O ngayon? Wala na eh. Wala na. Nag-aalisin na sila. Kami, kaibigan mo na kami kay Rolly. Taga-sangga ho kayo. Candelaria. O gusto mo, lumipat ako dito pag akong bahay ko dyan. Para malapit ako sa'yo. Wala, ayos lang ho ako. Okay ka lang. Grado ka? Ayos lang. O sige. Kaya Rolly, ganito. May iaabot ako kay mama mo para makakain kayo ng maayos ha. May iaabot akong tulong sa inay. Dito ka po, Nay. Harap ka po doon. May bibigay ako sa iyo. Pero ito ay amin nagpapaabot sa atin. Babanggitin ko lang din para bilang transparency. Okay, kay Ma'am Mina. Siguro yun na lang kung banggitin yung apelyido. Alam niya naman yan, si Ma'am Mina. So nagpapaabot siya sa iyo ng pera, Nay. Mabuka mo po yung palad mo, Nay. Isa. 2. 3. 4. 5. 5,000, Nay, ha? Galing po yan kay Ma'am Mina. Ha? Ano pong masasabi mo sa kanya, Nay? Maraming salamat po. Tulungan po kami sa araw-araw po. Huwag magsasawa sa amin. Yun lang po. Okay. At sana, bigyan pa siya ng maraming biyaya ng Panginoon para nang sa ganun, marami pa siyang tao na matulungan na kagaya nyo. Opo. Diba? Oo. So, nung una, nakapag-abot naman tayo sa kay nanay ng 5,000 pesos, din nakatanggap kayo ngayon. Nung isang araw lang yun. So, meron ka ng total na 10,000 pesos na cash. So, Nay, sana wish ko magtuloy-tuloy yung pagpapala sa inyo. At itong anak mo, si Kuya Rolly, sana mapagamot natin. Opo, papagamot. May nagpunta po sa amin ng konsyal. Kailan? Nung isang araw po. O, ano sabi? Sabi, anak mo papagamot? Ano ga mayayakag po yan? Hindi, dandanin lang natin. Sabi, utoy tayo. Sa Lunes nga po. Wow. Sa Lunes. Konsehal. So, shoutout kay Konsyal Arnel po. kay Konsehal Arnel, maraming salamat po kasi kayo ay nakapunta dito nung yung nakarang araw, tama, nung pa pala tayo, 3 days ago pala tayo dito pumunta. So, nung isang araw may pumunta daw ng konsehal at nag-alok ng tulong para mapacheck up si Kuya. So, nagpapasalamat kami sa inyo kung matutulungan niyo si Kuya Rolly na mapacheck up by Monday yata, Lunes. Sana po matuloy kasi si Kuya Rolly po ay kailangan ng tulong. Kailangan niya para siya po ay manumbalik sa dati at maging maayos ulit ng pag-iisip. At para hindi na malayo si Kuya Rolly. Sabi niya malayo na daw. Para hindi na malayo. Para mapalapit ulit. Alam mo ba, Kuya Rolly, meron kaming tinutulungan sa Batangas City. Parang kagaya mo din siya, pero siya mas matagal kaysa sa iyo. 5 taon siyang nakakulong lang sa kubo. Hindi siya lumalabas kasi nga nagka-problema din yung ulo niya. Pero ngayon magaling na siya. Sana maging ganun ka ulit, manumbalik ka sa dati. Ha, Kuya Rolly? Salamat. Walang ano man, Kuya Rolly. Kami ang nagpapasalamat dahil sa taas kasi tinuro niya kami sa iyo.
No? Okay. Sana magkita pa tayo susunod, ha? Salamat ang marami. Walang problema. Basta huwag magbabago yung pakikisama mo sa amin, ha? Tropa mo na kami. Offer pa tayo isa. Okay. Sige, Nay. Sa ngayon, hatid mo kami dyan sa bahay mo. Kaya Rolly, pupunta mo namin dito, ha? Salamat ta. Sige. So tara, punta na tayo dito. Bahay ni Nanay. So, nakakatuwa guys na si Kuya Rolly, nakuha natin yung loob para nang sa ganoon maging komportable siya sa atin at malay natin makatulong din tayo sa gamutan niya. At nandiyan naman din sila konsehal daw na tutulong. Mas maganda po para tulong-tulong na mapagaling ito si Kuya kasi sayang yung buhay niya kung puro ganyan lang, di ba? Paikot-ikot lang dito sa bahay na to, di tutulog. Mas maganda manumbalik siya sa dati para kumbaga magawa niya yung mga dati niyang ginagawa. Pero sana kung ano man yung mga naging buhay niya dati, kung nasangkot man siya sa gulo, sana maiwasan niya na yun pagka gumaling siya, di ba, Nay? Para na sa ganun mag-focus na lang siya sa pagtatrabaho. Okay, so Nay, ganito, kumusta mo na lang ako sa mga anak mo, ha? Sabi bumalik po kayo. Opo, Nay. Basta, Nay, kayo ay nagpipray kay God. Pabalikin niya kami dito. Nay, di ba? Balitaan niyo ako, Nay, kung sa Lunes ay mapapacheck up si Kuya. Kung hindi naman, kami po yung magpapacheck up sa kanya. Ha? Ay, ayaw lang naman namin i-bypass siyempre si konsehal yun ay na pupunta kami ng Lunes at papacheck up namin, nagsabi na siya. No? Hindi namin siya i-bypass. Basta kung mapacheck up niya, di salamat tayo. Ilan sila nagpunta dito? May center po nga nurse, yung midwife. May kasama? Opo. Tapos sabi sa Laing-in daw, dalhin daw pati isang kutsihal. Dadalhin sa Laing-in? Opo doon, sa Chaong po. Bakit sa Laing-in? Papacheck up daw nila. Ang Laing-in, Nanay, paanakan? May ano po doon, sa Chaong po, din sa Masupia pa. Baka may nag-check up doon. Opo. Ano? Opo. Sa Laing-in, baka may mga nurses doon na iba yung duty. Okay, tsaka kasi Laing-in, paanakan. Alam ko, paanakan yun. Kung daw ako nagkakamali. Panakan po doon, may pacheck Okay. up. Malapit doon. Okay, sige po, Nanay. Sa ngayon, Nay, mag-asikaso kayong pagkain nyo. Mananghalian kayo, wag hindi, ha? Kasi si Kuya Rolly, Nay, sa totoo lang, kailangan niya pong makakain ng tamang oras. May baho po po dyan eh. Ayaw kumain ng baho, gusto mainit. O, ipagsahing mo, Nay. Opo, Ha? Ang paglalaban naman, nandiyan lang, hindi naman niya naalis. No? Tapos ano bang, malayo ba tindahan dito? Doon sa labasan po doon. O, bili ka na mga ulam niya, Nay. Ha? Kung maaari nga, makapagluto sana kayo kahit mamayang gabihan ng may sabaw. Tinola. Diba? Pagluto mo yung mga anak mo. Pagdating mo aking lamadera. Patulong ka na lang. Ano? Kasi alam ko para-paras naman kayo pagod ay. Ikaw pagod ka sa paglalaba. Stroke ka pa naman. Sige na, basta kayo na pong bahala, ha? Kita kasi lang tayo susunod. Balik kami dito. Hanay. Sige, God bless po sa inyo, Nay, at sana po ay gumaling si Kuya Rolly. Yun lang yung pa-wish namin, ha? Isa siya sa rason kaya kami bumalik. Kasi nga nakita ko nung una, sabi ko, hindi ko muna siya pipirasahin na makausap nung una. Pero di naman kami natatakot yun. Sabi niya, sasaktan kami. Di naman kami natatakot sa kanya. Ang gusto namin ay siya ay matulungan. Pag nagkataon, pangalawa na siya sa matutulungan namin dito na may ganyang kondisyon. Nay? Ba't naman ho, pinayaw ako, ito mababait yun, para ating bahay maayos. Oo nga mama, no. Pag babalik daw sila, kailan po mama? Bukas? Hindi pa, susurprise lang tayo, susulpot lang ho yun. Sabi, oo nga, aarapin ko na po sila. Buti naman nakakausap po ninyo ng gano'n, ano? Mainhin lang po, usap doon kami sa loob. Kinakausap mo ng mainhin. Pero nitong 3 araw na nakalipas, Nay, matanong ko sa bago kami umalis, kamusta naman yung, yung pagtulog niya? Nakakatulog ba? Hindi. Nakakatulog na po. Kahit pa paano? Hindi na siya yung parang paikot-ikot dito. Noon naikot sa bahay, napunta doon. Sabi, tulog na. Hindi. May babantayan ako po din sa labas. Ano babantayan mo? Tao daw. Wala man tao. Tulog ka na. Awa ang Diyos ngayon, nakakatulog. Baka natatakot, may trauma, ano? Baka naisip niya yung mga bumubog sa kanya. Okay. Ngayon natulog yun. Bagong gising laho yun. Doon sa duyan. Butit nakakatulog. Mama, kanin. Naku.
Magsayang ka, Utoy. Ay, nagsayang na ako. Umuwi ako. Wala naman. Wala naman ka. So, teka, Utoy, ako para masasayang. Mamaya na, mama, tapusin mo na ang paglaba. Gutom na din ako. So, mamaya na. Kaya ako hindi napiltop saing. Mamaya na ako kami kakain. Nay, ito po bang kwarto ninyong tinutulugan? May panglock po ba yung pintuan niyo? Wala po, Utoy. Kurti na lang po yan. Mga gayan. Ang Diyos, wala lang. Lukulok kami. Matagal ho na kami nini. Oo nga po. Kaya lang na ang iniisip ko, syempre, baka mamaya may pumasok sa isip ng anak mong iba, may pasukan kayo sa loob. Dito siya natutulog sa labas, di ba? Kahit sana kahit paano, pansamantala sa ngayon, mayroong lock yung pintuan ninyo na hindi niya kayo o kuya, yung magigising kayo kapag kabubuksan man niya. Pagkay tumalang aso nagigising ako. Sila. Tao, higa uli kami. Hindi naman ako matulogin auto. Babantay ko yung mga anak ko kasi ganito ko ang bahay, baka may mga adik. Pero nay, ganito, sa araw-araw na kumikilos ka, mapagod din yung katawan mo. So magkakaroon ng oras o araw o gabi na matutulog kang mahimbing. Hindi laging alerto tayo. Mas maganda sana kung yung pintuan nyo may lock talaga. Yung kapag bubuksan man, magigising na kayo. Ano? Yan mo po na baka pansamantala magawa natin ng paraan yun, ha? Para nang sa ganun ay doon tayo sa sa secure kayo sa anak mo, kasi hindi pa siya okay ay mamaya anong maisipan niya. Mahirap na. Nay. Okay, sige po. Sa ngayon pupunta muna kami. Ha? Sige na. God bless po sa inyo. Sige po. So guys, maraming salamat ulit kay Ma'am Mina na nagpabigay kay nanay sa pamilya niya. Tayo naman ay gagawin din natin best natin para matulungan din lalo na si Kuya Rolly para na sa ganun manumbalik siya sa dati. And then muli, salamat kay Konsehal na tutulong. And then salamat sa team sa pagsama sa akin dito sa place na to. Kita kasi tayo sa susunod na video. At supportan din Commander Marcos Anas TV, ang Team Marcos. Ilang tulog na lang, kita-kits tayo sa Hong Kong. God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kita na kami, Nay. Ha? They sing hallelujah.